Alam niyo kung sinong makakapagsalba ng sinong makakapagsalba ng buhay natin? Ayan, si Pastor Apollo Kibuloy. 'Di ba mayroon silang mga bills na ginagawa. Si Pastor Apollo Kibuloy, mantakin mo, biktima na 'to ng political persecution nung mga politiko na walang ginawang batas, walang ginawang matino. Ito si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong pa 'yan. Pero kita mo naman, napakarami ng mga bills na nagawa. Bukod dun sa mga alam na namin, meron pa siyang mga bago. Tourism bill meron siya. 'Di ba, sinasabi ko nga sa inyo na si Romualdez, ang tagal na niyang congressman, pero hindi naman niya na-promote yung turismo sa kanyang probinsya, wala namang kilala. Diyan sa probinsya niya, Congressman Romualdez, wala naman hindi niya napayabong ang turismo. Kanyang probinsya, ang tagal-tagal niya nang nandiyan, si Pastor Apollo Kibuloy, merong plano kung papaano mapapalago ang turismo sa Pilipinas. Kasi alam naman natin na ang Pilipinas sa buong mundo, masasabi ko na isa sa may pinakamagandang biodiversity sa buong mundo at pinakamagandang mga kabundukan, pinakamagandang mga ilog, magandang mga pasyalan. Oh, so totoo 'yan. Seven wonders of the world. Ilan yung nakasama sa atin noon dito sa Pilipinas 'di ba? So ganyan kaganda ang Pilipinas. Hindi ko lang alam kung ano na nangyari, bakit naging ano tayo, yung lubog. Napakahirap talagang i-promote ng turismo sa atin. Oo, medyo dito talagang mapapalaban si Pastor Apollo dito dahil airport natin basura. Yung mga CR sa airports basura. Airport as a whole basura. Traffic system sa atin basura. Transportation system sa atin basura. Super accurate ng mga taxis at mga transportation dito sa Amerika. Diyan sa Pilipinas, sa Pilipinas sobrang basura ng mass transport system. Yung mga ugali ng mga tao sa mga tourist destinations, tourist spot, nanghaharas na sila ng mga turista na, "Bumili kayo ng ganito, sir, sir, sir." Puta, yung binibenta nilang kung ano, kulang na lang idikit sa mukha mo. Yung tumanggi ka na, pinipilit ka. Pa alam mo dito sa Amerika, kahit sa ibang bansa pinuntahan ko, na mga tourist spot din, wala naman nag-aalok sa'yo na, "Hi sir, sir bili ka na sir, sir bili ka na sir." Walang gano'n. Na dito lang sa atin sa Pilipinas yung pupunta ka sa Boracay, paglabas mo ng hotel mato-traumatize ka. Bakit? Sandamakmak yung lalapit sa'yo. Jet ski, parasailing, nakakabwisit. Bulok na bulok talaga. 'Pag naiisip ko talaga, bulok na bulok ang Pilipinas. Na sobrang hirap. Parang kung ako ang turista, parang akong napapalibutan ng mga scammer. Para akong napapalibutan ng mga namamalimos. Ang sagwa nun. Dapat ayusin natin. Dapat ayusin natin yung marami tayong aayusin enable for us or in order for us to yung the whole tourism dito sa Pilipinas yumabong. Tapos nandadaya pa yung iba. Totoo. Kaya ito pakinggan natin kung ano yung tourism bill ni Pastor Apollo Kibuloy. Wala pa man sa mundo ng politika, pero mahigit sa 40 panukala na ang nagawa ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kabilang na dito ang Partida, hindi kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy ng hearing. Nandun siya sa loob ng bilangguan, hindi niya na kailangan ng committee hearing. Hindi niya na kailangan ng resource person. Si Pastor Apollo Kibuloy, sarili lang niya, alam niya kung ano mali. Bakit ko nasabi na alam niya kung ano mali? Lahat ng meron sila sa KOJC, halos lahat yun wala tayo. Yung mga naabot nila, yung mga nagawa nila, hindi pa nagagawa ng Pilipinas. Ano ang resource person ni Pastor Apollo Kibuloy? Ang resource person ni Apollo Kibuloy, konsensya, pagmamahal sa bayan, inggit, masamang inggit, hindi, inggit sa ibang bansa. Si Pastor Apollo Kibuloy, 'pag pumunta siya sa ibang bansa, lahat nung nakikita niya dun na maganda, inuuwi niya sa Pilipinas. Tapos gagawin niya sa Pilipinas. Punta ng Singapore, ang ganda nung garden.
Pinapunta niya na Singapore yung kanyang landscaper. Pinag-aral niya ron. Pinaaral niya yung mga papaano ginagawa yung mga ganitong bato, paano nila nabuhat yung mga ganitong bato, mailagay dito sa garden na 'to. Dinala nila yung knowledge, yung idea dito sa Pilipinas at inano niya, nag-materialize. Parang Cisco yung mga project niya hawi sa ibang bansa, true. Yun ang kailangan mo, yung talagang pagmamahal sa bayan. Para mapaganda ko ang Pilipinas, kailangan gusto ko talagang pagandahin yung Pilipinas. Marami dito na mga na mga politiko na panay naman ang labas ng bansa, pero pinababayaan sila yung merong kapangyarihan para sana yung mga nakikita nila doon, dalhin dito and, make it a reality. Sila yung merong kakayanan, sila yung nasa posisyon, pero sila yung hindi gumagawa. Sobrang ano yan, sobrang nakakalungkot talaga yung sinasapit ng bayan natin sa mga politiko natin na sobra talagang mga kawatan. Ako kasi 'pag pumupunta ako ng ibang bansa, 'di ba lagi kong sinasabi sa'yo, "Ang ganda rito, ang ganda sa" 'di ba kuwento ako ng kuwento sa mga experiences ko, "Ang ganda sa Amerika ganito, ganyan. Uy, alam niyo sa Singapore ganito. Uy, alam niyo sa Thailand ganito. Uy, kasi nga 'yun yung mga bagay na inggitan ko na alam ko kaya natin sa Pilipinas, eh. Pero dahil kawatan yung mga nandidito, hindi sila gumagawa ng mga ng mga bagay-bagay na para maramdaman ng mga Pilipino na hindi kayang mag-travel abroad yung mga meron sa abroad. Si Pastor Apollo Kibuloy hindi niya na kailangang magpatawag ng resource person, hindi niya na kailangang gumastos para magpatawag ng mga kung sino-sino na mga tao para i-content. Si Pastor Apollo Kibuloy, ginawa niya 'to on his own. Habang siya'y isolated, habang mag-isa siya. Kaya papaano mo ngayon sasabihin sa akin na hindi magiging magaling na senador ito? Eh, kung ngayon pa nga lang, 2 buwan matapos siyang magdeklara na tatakbo siyang senador, 47 plus, plus, plus. Kasi wala itong hindi nandodo'n 'tong tourism bill, nandodo'n pala 'to do'n sa listahan nung mga gusto niyang ayusin sa Pilipinas. Malaki kasi talaga kikitain natin sa turismo. Dito sa ibang bansa kapag tourist ka, 'pag namili ka, tax free. Itago mo mga resibo, mare-refund mo yung mga taxes na siningil sa'yo. May tax refund sila sa mga turista, dito sa atin wala. Puta papaano, lahat ng mga nasa Boracay, yung mga putang ina establishments dun walang mga resibo. Wala, hindi mga rehistrado. Kasi nga walang sistema. Kaya minsan yung turista imbis na nare-relax sa Pilipinas, hindi nabibwisit dahil walang sistema. Tingnan natin kung anong mga magagawa ni pastor para sa bayan natin in terms of tourism. Programang Panturismo. Si Franco Baranda para sa Balita. Kilala si Pastor Apollo C. Kibuloy sa kanyang husay pagdating sa pangangalaga ng kalikasan. Kabilang nga sa mga nagawa ng butihing pastor ay ang Malaparaisong Glory. Ayan o, tingnan niyo yan. May ganyan sa Pilipinas. Ito, yung mga bato na yan, yung mga tubig na yan, artificial yan. Yung patubig, inano nila dyan, tawag dito, dinivert nila dyan yung tubig para magkaroon ng ng agos. Tapos from baba, hinihigop ulit yun pabalik sa bundok kung saan nanggagaling yung tubig. Lahat yan sa isip ni pastor. Itong ayos ng halaman na yan, itong mga kulay na yung tignan mo pantay-pantay. Yung kulay, kung ano yung combination ng kulay ng mga halaman na pagtatabi-tabihin. Si utak ni pastor lahat yan. Sinasabi lang niya doon sa mga, gumagawa kung ano yung gusto niya. Yan, lahat yan. Lahat yan. Arrangements ng bato, pagkakasunod-sunod ng mga halaman, pagkakasunod-sunod nung yung distansya ng mga pine tree, yung kalsada,
Yung kung saan ilalagay yung ganito, yung ganyan. Gumawa pa siya ng man-made na lake. Kasi parang 'di ba sa Amerika uso yun yung mga camping-camping, yung merong mga benches, ta's dun kayo kakain, ta's may puwede magtayo ng tent. Parang merong mga campsites. Pastor Apollo Kibuloy ginawa niya yan. Meron diyan sa Glory Mountain. So, papaano hindi niya kaya sa Pilipinas? Kung may budget ang gobyerno, sila nga, para magawa nila 'to, kailangan nila magtulong-tulong, kailangan nila mag-raise ng funds, kailangan nila magtinda ng biskotso and all, just for them to achieve this. Yun yung political will, yun yung pagmamahal sa bayan, yun yung pagmamahal sa kalikasan. So, papaano mo sasabihin na si Pastor Apollo Kibuloy mag-ano lang, walang gagawin sa Senado, kung wala pa nga siya sa Senado may nagawa na siya. Hindi pa nga siya senador may mga batas na siya. Tangina mahiya kayo sa sarili niyo, wala kayong pang-rebuttal. Ang lagi niyo lang sasabihin is, may kaso yan, kaso pa nga lang, nadi-dismiss nga yung mga kaso sa Amerika, kaso pa lang, 'di ba? So, yun lang ang makikita nila kay pastor, parang kay Inday Sara, confidential funds, wala na silang makita. Kay PRD, war on drugs, wala na silang makitang iba. Hanapan mo ng mali si Tambaluslos, maya't maya may maiisip ka. Si Bongbong Marcos, hanapan mo ng ka-incompetensan. Antimano may maiisip ka, walang walang, ano yan, walang katapusan ng mahahanap mong kabulastugan at ang kapalpakan nila. Pastor Kibuloy, hanapan mo ng kabulastugan, kapalpakan. Wala makikita. Bukod sa mga ikinakaso sa kanya, bukod sa mga ibinibintang sa kanya na never naman mapapatunayan. Wala. Mountain at Prayer Mountain sa Davao City na hindi maikukumpara ang ganda sa ibang tourist destinations. Well, I have a great plan for the environment. Yun lang ngayong pagnasiwa ng ama sa akin na talagang pag-aari na ng kingdom. Yun ang inuuna natin. So, making a showcase out of that. Pero ngayon, hindi lamang ang kanyang kongregasyon Ayan yung man-made lake diyan ako naglalakad naglalakad ako diyan. Putang ina nakita mo kung gaano ang daming pine tree niyan. Puta nakita ninyo? Tapos yung banda rito sa may taas, sa may kanan, ayan rose farm yan, mga rosas. Sila nagsusupply ng rosas sa Davao, sa Mindanao. Yun ang mga pinagkakakitaan nila, may mga negosyo sila. Nagtatanim sila ng rosas, tapos inaani nila, binibenta nila sa mga flower shops. Paano niyo sasabihin na puros lang KOJC, puros lang palimos yan, puros lang ganito. Hindi. Marami silang mga legitimate businesses na baka magulat kayo. Ganyan kagaling si pastor, magaling na siya sa ekonomiya, magaling pa siya sa pagma-manage ng kalikasan. Tingnan niyo yung ganda na yan, tingnan niyo yung dami ng pine tree na yan. Tinanim nila yan isa-isa. Ilang taon bago nagsilaki ng ganyan yan. Yan yung pinaghirapan pa ng mga unang henerasyon diyan sa kanilang simbahan hanggang ngayon. At hanggang ngayon patuloy pa rin nilang pinapaganda 'to. Hanggang ngayon patuloy pa rin nilang tinataniman ito, patuloy pa rin nilang dinidevelop yung ibang mga lupa to make it look like this. 'Pag umakyat ka sa Glory Mountain sa city, Davao, ang init. Pag akyat mo diyan, umuulan. Dahil nga napakaganda ng klima diyan, dahil nga dito sa effect nitong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa environment, sa hangin, diyan sa lugar na 'yan. Sinong senador ang nakagawa niyan? Kahit si Bongbong, hindi kayang gawin 'yan. Kahit tatay niya, pagsamahin mo yung utak nila nung tatay niya, hindi nila naisip gumawa nito. Pastor Apollo Kibuloy, siya lang ang gumawa niyan. Sasabihin mo walang kakayanan 'to? Nagawa nga niya ng sila-sila lang, Nagawa nga niya, ng nagbebenta silang biskotso, nagbebenta sila ng mga halaman at mga bulaklak na naaani nila, Sige na, bigyan niyo ako diyan ng sinong merong senador na kilala na kahit may nagawang proyekto na mapapawaw ka. 'Di ba, Mrs. Jack? Ganda. Napakaganda. Tingnan mo ang dami ng pine tree na yan, ma'am. Sila nagtanim niyan, kamay. Hindi yan malalaking puno na tinanim diyan, hindi, maliliit pa yan. Kinukuwento pa yan ng mga matatandang mga nag-ayos dito. 'Di ba?
Sino? Wala kayong mga ano, wala kayong mabigay? Wala kayong mabigay diyan na nakagawa nito or at least man lang ano, 'di ba? O at least man lang merong ganito. Tama, tama. Sabi ni anong birada, anong 'pag umanib sila sa ICC, mas okay nga sila ang aani. Ano 'yan? Anong 'pag sumali sa ICC pinagsasabi mo? Ang ano, pinagdihi ka ba sa utot? Oo, sana manalo si pastor, true. Inggit lang kasi sila kay pastor. Windmill nga lang kahit isa wala pa siyang napagawa, true, inangkin lang niya. Hindi naman sa kanya, hindi ba? Oh, may sariling ecosystem sa loob. Oh, sabi ni Miss Jacqueline, ang ganda. Uy, thank you very much, OFW Barber's Life. Boss Dada, paano magiging maganda ang tourism ng Pilipinas kung puro rebelde at buhaya ang nasa gobyerno ngayon? Kaya nga, ang pag-asa, Pastor Apollo Kibuloy, champion sa pagpapasuko at paglaban sa insurhensya, tatanggalin yung corruption, zero corruption. O tapos ano pa ba? Buhaya, so zero corruption. So Congress, rebelde. So kung yun lang dalawa na yun, solve na problema mo. Si Pastor Apollo is zero corruption. Si Pastor Apollo pinasuko at inubos ang kasama ng gobyerno sa pag-ubos sa mga insurhensya. So wala ka ng problema, OFW Barber's Life. Ang nais pagandahin at ayusin ni Pastor Apollo dahil sa pamamagitan ng mga iminungkahing pag-amyenda sa ilang umiiral na batas ay mas mapapaganda at mas magiging maunlad ang takbo ng turismo sa bansa. Isa lamang si Teddy Gulay, Administrator ng Province of Kalinga, sa mga naniniwalang susi ang proposed tourism bill ni Pastor Apollo C. Kibuloy para mapaunlad pa ang sektor ng turismo sa kanilang lugar. Nakapaloob sa proposed Tourism Safety and Security Enhancement Program ang pagdaragdag ng pondo ng pagsasanay ng mga lokal na kapulisan pagdating sa tourist safety protocols. Makakatulong din sa pag-promote ng isang lugar, lalo sa peace and order. At saka sa funding, pag ang batas lang yan na walang kasunod na funding, walang kasamang funding, of course, walang mangyayari. At least kung mag-provide ka ng batas, pwede mong i-implement yan. Malaking tulong din ang maibibigay ng proposed amendment ni Pastor Apollo sa pagtatatag ng National Framework for Tourist Assistance Hotlines para paigtingin pa ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Yan ang isang maganda. Coordination. Magkakaiba kasi tayo ng protocol sa Pilipinas. Sobrang gulo ng Pilipinas, pati salita natin ang dami. Hindi lang Tagalog, may Bisaya, may Ilocano. So magkakaiba tayo ng kultura, ang liit-liit ng bansa natin. Magkakaiba tayo ng salita. Sa Amerika, isa ng salita, English. Ang laki-laki ng Amerika. Sa Pilipinas, ang dami natin dialekto. Sa totoo lang. So ibig sabihin, ito talaga, yung Pilipinas as a whole is hindi na magkakaintindihan. Ang gugulo, hindi na talaga magkaintindihan. So, ang nakikita ni Pastor is, lagyan natin ng sistema para makapag-coordinate lahat ng mga local governments. Dapat magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng yung pagkakaparehas na ako turista, alam ko bawal to, alam ko ganito. Yung sa lahat ng mga tourist destinations, pare-parehas tayo ng protocol at patakaran. Yun ang problema ng bayan natin, yung magkakaiba tayo ng lingwa at magkakaiba tayo ng diskarte sa buhay. So kay Pastor Apollo Kibuloy, gagawa siya ng mga hotlines para mag-coordinate ang mga LGUs para magbigay ng mas magaganda pang serbisyo sa mga turista. At Yes, maganda yan. At least may coordination between local government. Like sa province of Kalinga, hindi kasi pwede na City of Tabuk lang ang may programa sa tourism. Dapat provincial-wide. Maganda yung coordination ng municipalities in the province of Kalinga para maging successful yung tourism program natin. Kabilang din ang Tourism Infrastructure Development Program sa mga proposed amendment ni Pastor Apollo.
Nakapaloob sa pag-amyenda nito ang pagpapataas ng budget allocations sa mga infrastructure projects gaya na lamang ng mga kalsada at paliparan. Kasi paano may enhance or paano tayo mag-promote ng tourism kung hindi sementado yung mga connectivity natin, access roads. So, kailangan natin na ma-improve yan para sa safety ng local tourists or national tourists. At saka, sabi nga nila, the road to development is the road itself. Kabilang din sa mga planong amyendahan ng Agricultural Heritage Promotion Program kung saan nais ng botihing pastor na madagdagan rin ng pondo nito at palakasin ang partnership kasamang local cultural organizations para mas maging epektibo pa ang pagkilala sa mga heritage site. Para naman sa proposed cultural heritage enhancement, nais ni Pastor Apollo na maitatag ang National Fund na nakalaan lamang sa paggawa ng Indigenous Filipino Museums sa iba't ibang rehiyon. Maganda yan. Maganda. Isang magandang yan sa amendments. Yung proposed amendments na yan. Kasi dito lang sa Kalinga, wala pang... Yan, dito kayo mahihirapan kay Pastor Apollo Kibuloy kasi kanya talaga ang indigenous people. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, ang treatment niya sa sarili is one of them. Oo, na ako'y isang IP din. Because he lived among IPs. Nung unang mga unang years nung calling niya, 6 years siyang nanirahan sa mga nakasama yung mga indigenous people. So talagang ito si Pastor Apollo Kibuloy, galing ito sa talagang pinakababang baba. Kasi meron sa atin yung galing sa laylayan, sinasabi, di ba? Si Pastor galing talaga sa pinakababa, yung kabundukan na hindi na inaabot ng sibilisasyon, na yung mga tao daw pag binigyan mo ng toothpaste, kakainin nila. Ganun daw sila ka-ignorante. Doon nanirahan si Pastor Apollo Kibuloy. So hindi lang naiintindihan ni Pastor, ano ba, si Isko Moreno, di ba? Nanggaling lang siya sa mahirap, nagkakalkal siya ng basura, kumakain ng pagpag. Yun na yung niya, story ng buhay niya. Si Pastor mas mababa doon. Yung hirap na dinanas niya, mas mahirap pa sa hirap na dinanas ng mga mahihirap. Gets niyo yung ibig ko sabihin? Pastor ganun. Galing siya sa, para siyang mountain man. Kumbaga, mountain man, ignorante, mahirap ka na nga, ignorante ka pa, pucha, hindi, yun, mas mababa pa ang level nun dun sa literal na nagbabasura at saka nagkakalakal. Kasi ito talaga salat sa lahat. Kaalaman, basta sa lahat ng maisip mo, salat. Pastor Apollo Kibuloy lived among them. Lived with these people. Kaya siya, ang tingin niya talaga and mahal niya talaga ang mga indigenous people, yung mga katutubo. Kasi feeling niya talaga sa sarili niya, katutubo rin siya. Museum dito. So, kailangan mo talagang pagpahalagahan yan. Museums, yung i-showcase mo, makilala ng ibang lugar. Dito sa Pilipinas, napakarami pala natin mga heritage sites, napakarami pala natin ng mga talents ng mga natin, ng mga katutubo natin na unique. Dito lang sa Pilipinas meron. So yun yung dapat na sino-showcase natin, hindi yung mega mall. Pag Pilipinas na andun daming mall dyan. Dikit-dikit yung mall. Daming tapsilugan, daming parisan. Doon tayo kilala daming snatcher, addict. Hindi tayo kilala sa dami nung rich na culture. Yung magkakaibang kultura na mayaman. Na dapat, kaya nga nagpupunta yung mga taga-Amerika dito is because this Philippines is different. Pupunta yung mga taga-Europe dito because gusto nila pag nagpunta sila sa Pilipinas, yung parang talagang malayong-malayo sila kasi paano ba naman? Pupunta ako sa Pilipinas. Meron ng McDo dito sa Amerika, meron ng IHOP, Denny's. Pagdating mo ng Pilipinas, meron din. So, para ka ring para ka ring hindi nagbakasyon at lumayo. Kaya gustong-gusto ko sa Japan. Kasi nga sa Japan, pag nagpunta ka ron, para ka talagang nasa ibang planeta. As in, walang lugar sa buong mundo na kaparehas nila. Parang 'di ba ako, sa Amerika, parehas lang yan ng Canada 'Di ba? May ganun yung Taiwan parang Hong Kong lang 'yan. Yung Singapore parang Malaysia lang 'yan, 'di ba gano'n? Pero ang ang Japan, putsang ina yung Japan, parang Japan lang talaga, sila lang talagang may ang may ganyan. So yun yung sinasabi natin dito sa Pilipinas, kaya din nating maging unique. You just really have to find and focus doon sa mga doon sa mga kung ano yung meron tayo, hindi yung nagpe-pretend tayo to be somebody. Meron tayong sariling kultura na kailangan nating i-showcase sa buong mundo.
Yun yung gustong gawin ni Pastor Apollo Kibuloy sa turismo. So, yan ang isang aim namin kung paano natin i-establish dito sa probinsya ng Kalinga. So, maganda yan. Yes, meron tayong Apuang Od. We're here at the Kalinga right now, going to Buscalan to meet the living legend, Apuang Od. Isa sa ipinagmamalaki ng Kalinga ay ang lugar kung saan nabubuhay ang alamat na national tattoo artist na si Apuang Od. O yan, hindi ba? So yan, yung mga gustong gawin ni Pastor Apollo Kibuloy sa turismo sa Pilipinas. Yung ipakilala talaga yung meron tayo, hindi yung parang, oh, Americans, come here in the Philippines. We have McDo. Come here, we have IHOP. Come here, we have SNR. Come here, we have Landers. Hindi yun. Kasi ganun ang ginagawa natin eh. Ganun ang ginagawa ng mga kapitalista sa Pilipinas eh. Dinadala yung meron doon dito para pag nagpunta rito, hindi sila mabore. Pag hindi nila gusto yung pagkain natin, alam mo ba sa India, putya pag nagpunta ka sa India, lahat ng pagkain doon, pati tubig, lasang masala. Pati tubig, putya, lasang curry. Ganun yun, mga bossing. Lahat ng pagkain, putang ina, pare-parehas ng lasa. Ang gulo. Kasing gulo ng bansa nila, yung gulo ng lasa ng pagkain nila. Punta ka doon sa McDo, tinan mo kung ano yung McDo nila, putang ina, puros may curry pa din. Dito sa Pilipinas, putya, pinipilit natin gayahin kung ano yung meron doon, dadali natin dito. To make them feel at home. Putang ina niyan. Kaya nga ako nagbakasyon, I don't want to be at home. Gusto ko ibang experience. So yun ang gustong baguhin ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung turismo na talagang pupuntahan ka dahil ikaw lang ang meron nito sa buong mundo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.